bumaba na ng konti yung harapan. Yun, so hi guys, welcome back sa panibagong vlog. Bumalik pala ako dun sa pinapa-installan ko nung suspension kasi ang problema ko, nagkakaroon ng tunog yung axle ko ng 4x4 kasi nung Sunday pumunta kami ng Rizal. At nag-trail kami doon. Nung pag-engage ko ng 4x4, yung axle tumutunog-tunog. So ang problema pala noon, masyadong mataas yung lift. So ang nangyayari, nahahatak yung axle niya. Kumbaga nai-stress yung axle ng 4x4 natin. So yun, minessage ko sila kahapon at sinabi ko yung concern ko. At ayun, nagawa naman. So ito, naka 4x4 mode ako ngayon. Ito, makikita nyo dito, naka 4x4 ako. So wala na siyang tunog. So itong Montero kasi pwede naman tong patakbuhin ng naka 4x4 ng high speed or kahit below 100, ganun pwede siya. So yun, yun ang naging problema ko. Bigla akong na-stress nung Sunday kasi nandun kami sa Tanay Rizal. Tapos yun nga, nung pag-engage ko ngayon ng 4x4, grabe, parang yung ngipin ng axle parang tumatalon-talon. Ganun yung tunog. Kaya ayun, pinaayos ko kagad, minessage ko kagad sila kahapon. Kasi dati nung Ridemax and King Spring pa lang yung suspension ko, pag nagpa 4x4 ako, wala naman siyang tunog. Kumbaga wala siyang parang sumasabit sa axle, ganun. Ngayon, nung nag-Propender Queen Series ako, na masyadong mataas yung kanyang lift, yun nga, yun ang napansin ko na tumunog. So nung pinagawa ko kasi ito sa kanila, hindi namin na test drive ng naka 4x4. Kumbaga na test drive namin siya ng naka 4x2 lang. Nung Sunday ko lang siya na try na i-switch yung 4x4. Nung na-switch ko na, sobrang ingay talaga. Kahit sobrang bagal. Ito, tumatakbo tayo ng 60 ngayon sa EDSA, wala na siyang tunog. So ito, kung naka 4x4 din kayo na Montero at balak nyo magpa-suspension lift, try nyo ring try nyo i-road test muna bago kayo umalis sa shop yung 4x4, kasi para hindi na kayo matulad sa akin na hatak, kumbaga stress yung 4x4 axle dahil sa lift. Okay, so may mga ibang option din naman ata na yung pwede nating lagyan ng spacer yung dugtong nung axle para maibalik siya sa tamang setting yung ngipin nung axle, diba? So ang ginawa nila is binabaan ng konti, parang mga 10mm yung binabaan nila. So kunting-kunti lang din naman, pero yung kapirasong na yon, malaking factor pala sa sa pang-ilalim, di ba? So yun, okay naman goods na nagka 4x4 tayo ngayon. Wala naman na yung tunog nung axle, diba? So yun, sinon nila uli at ito okay naman na. Nung ni-road test namin doon, ni-road test namin na naka 4x4 para sureball na talaga na walang
aberya. So buti na lang yung pinuntahan namin nung linggo is hindi naman siya ganun ka hindi naman siya hard trail. Kahit magpo 4x2 ka lang, okay lang kasi tamang bato-bato lang naman yun, tsaka river cruising. At ayun, thank you Northside Garage kasi nagawa nila yung concern ko. Okay, so wala naman akong binayaran kasi yun nga, may problema lang ng konti. So ang napansin ko lang dito ngayon, nagkasubsob siya ng konti. Yan, nagkasubsob siya ng konti dahil ibinaba siya. Okay, tapos yun nga, yung ride, ang ganda ng ride talaga. Sobrang ganda ng ride ng Profender Queen Series. So binago ko yung setting ng damping nito, ginawa kong 3 or 4 dun sa harap. Pero yung likod 4 pa rin kasi ang ganda na nung ride sa likod. Yung harap lang medyo nilalambutan ko siya kasi yung spring chinun nila na with load, kumbaga may bumper kasi may steel bumper tayo dyan. So chinun na nila na merong bumper na nakakabit para hindi masyadong magiging sub-sub yung harapan ng Montero. Okay, so yun guys, advice ko lang sa inyo, kung magpapa-suspension lift kayo or mag-upgrade kayo ng suspension, lalo na kung 4x4 kayo, i-road test nyo muna na naka-engage yung 4x4 para hindi na rin kayo maabala, hindi na kayo babalik sa shop na pinapagawan nyo, at maging smooth lang, di ba? So tulad ko, siyempre may business ako, abala na rin sa oras, di ba? So ganito lang gagawin nyo pag nagpagawa kayo, siguraduhin nyo na road test nyo na naka 4x4. Okay? So hanggang dito lang guys. Thank you so much for watching. God bless.